Lihim na nagpanik si Logan sa loob-loob niya, habang isinusumpa ang kanyang malas. Hindi niya kailanman naisip na babanggitan ni Duke Travis ang sandata rito, sa lahat pa ng lugar. Kung makakarating sa Emperor ang balita tungkol sa repeating crossbow at sa liberasyon sa silid na ito, masisira ang lahat. O mas malala pa, paano kung kasalukuyan na ring bumubuo ang Empire ng sarili nitong repeating crossbow? Kahit ano pa ang mangyari, ang makatakas pabalik sa tinubuang lupa ay hindi magiging isang madaling gawain. Gayunpaman, malinaw na hindi nagustuhan ng Emperor ang pagsabat ni Duke Travis. Sumanghal ito, habang nagbubulong na sinira ng Duke ang lasa ng kanyang alak. Nagulat si Logan habang nagpapatuloy ang Emperor, na nagtatanong kung paano nang ahas ang Duke na magsalita tungkol sa kalakalan sa harap ng mga panauhing nakaupo sa mismong tabi niya. Sa matinding takot, nilabasan ng malamig na pawis si Duke Travis, habang desperadong nauutal na nagkaroon siya ng isang pabayang pagkakamali ng dila, na tuluyang nabulag ng sarili niyang mga paniniwala. Kalmadong sumagot ang Emperor na nauunawaan niya ang pagiging makabayan ng Duke, at dahil lamang sa rason na iyon, patatawarin niya ang kawalang galang na ito sa pagkakataong ito lamang. Sa isang matalas na pitik ng kanyang kamay, inutusan niya si Travis na umalis, at sinabihang huwag nang ipakita ang kanyang mukha sa natitirang bahagi ng araw. Habang nanginginig, sumigaw ang Duke ng kanyang napakalaking pasasalamat at agad na tumakbo palabas ng silid sa pinakamabilis na kayang ilakad ng kanyang mga binti. Sa pagbabalik ng kanyang atensyon kay Logan, binaliwala ng Emperor ang buong pangyayari bilang isang walang kwentang diskusyon, at sinabihan si Logan na ang tanging kailangan niyang gawin ay mag-enjoy. Hinimok niya itong lubos na maranasan ang Empire at kalaunan ay ibahagi ang kanyang tunay na saloobin tungkol dito. Pagkatapos, nang may bahagyang ngiti, nagdagdag ang Emperor ng isang nakapapangilabot na paalala na isaisip ang kanyang mga naunang salita, dahil ang kanyang unang alok ay nananatili pa rin. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik sa kanyang sariling estate, marahas na nagpapakapagod si Logan sa pagsasanay gamit ang kanyang espada. Nagsasagawa siya ng nakasisilaw sa bilis na mga hampas, habang ang kanyang purong lakas ay marahas na sumasabog mula sa talam. Pinagnilaya ni Logan ang kanyang sitwasyon, at napansin na sa huli, ganap na binaliwala ng Emperor ang kanyang hiling na bawiin ang alok. Ngunit, sa pagkakita sa napakalaking antas ng tiwalang iyon, naging rason ni Logan na malamang ay hindi siya uusigin at hahabulin ng Emperor kung susubukan niyang umalis kapag natapos na ang festival. Iyon, kahit paano, ay nagdala ng kaunting kaluwagan. Kung mayroon mang isang bagay na lubos niyang kailangang pigilan ngayon, ito ay ang nag-uumapo na pagnanais na magising bilang isang superhuman sa mismong sandaling ito. Ang kanyang force core ay nagliliwanag ng mas maliwanag kaysa sa nakaraan. Nararamdaman ni Logan na nanginginig ito ng mas marahas kaysa sa dati, habang napagtatantong ang paggugol sa aura ng iba pang mga superhuman ay sa wakas nagtulak sa kanyang core sa isang kritikal na breaking point. Sa pagtatagpo ng kanyang mga ngipin, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi pa siya maaaring magpatalo ngayon, hindi habang binabantayan pa rin siya ng Emperor ng may mapanuring mga mata. Kung mag-awaken siya rito, ang kanyang kinabukasan ay mawawala ng saysay. Agad niyang naisip ang isang madilim na hinaharap kung saan nakaluhod siya sa harap ng Emperor, na nanguuyam na napansin na sa wakas ay awakened na si Logan at naghinuha na ang Empire ay nababagay naman sa kanya sa huli. Sunod na lumitaw si Christian, na sinasabihan siyang manatili rito. Magpakailanman, na-visualize pa niya ang kanyang sarili na nakakulong sa isang madilim na selda ng kulungan, habang walang magawang pinapanood sina Luther at Victor na naglalakad palayo, na pinababayaan siya sa kanyang kapalaran. Nagpanik si Logan, habang napagtatantong hindi na siya makababalik pa sa kanyang tahanan. Sa pagsubok na pakalmeyan ang sarili, isinaalang-alang ni Logan na ang pagkaantalang ito ay maaaring isang disguised blessing pala. Kung ang sinabi ni Sir Luther noon ay totoo, habang inaalala kung paano sinabi sa kanya ni Luther na ang paggising ay hindi isang bagay na maaari na lamang kopyahin ng sinuman sa pamamagitan ng pag-unawa rito gamit ang isip. Pagkatapos ay naghinuha si Logan na wala pang superhuman ang nagising ng ganito kadali. Kung lalaruin niya ng tama ang kanyang mga baraha, maaari niyang may handa ng maayos ang kanyang sarili para sa isang mas higit pang ebolusyon. Tiniyak niya sa kanyang sarili na hindi siya nagpapabe kahit kaunti. Bigla, may isang taong nagbukas ng pinto sa kanyang training ground, habang isinisigaw ang kanyang pangalan.
Umikot si Logan upang matagpuan ang isang malalim na nag-aalalang si Victor na nakatayo roon. Nagtanong si Logan kung ano ang problema, at sinabi ni Victor, isang ibinunyag ni Victor na mayroon siyang panauhin. Nalilito, ipinaalala sa kanya ni Logan na hayagan niyang sinabi rito na baliwalain na lamang ang sinumang bisita. Si Victor, na halatang naruroon sa ilalim ng takot at matinding pagkabalisa, ay sumagot na sadyang hindi niya maaaring baliwalain ang isang ito. Nagulat sa tugon, nagtaka si Logan kung sino sa mundo ang katakot na panauhing ito na posibleng naruroon. Sa pagpapasya na harapin ang bisita ng personal, naglakad si Logan at binuksan ang pinto ng reception room. Sa kanyang ganap na pagkagulat, natagpuan niya ang kanyang sarili na direktang nakatitig sa mga mata ng walang iba kundi si Hansby. Nakatayo roon si Logan, na nag-aalinlangan at ganap na nabigla. Si Hansby, na kalmadong nakaupo kanina, ay tumayo upang harapin siya. Hindi nag-aksaya ng oras si Logan at hininging malaman kung naparito ba ito upang maghayganti. Simpleng inulit lamang ni Hansby ang salita ng may malamig at nagtatanong na tingin. Sa pagkakaramdam ng agarang panganib, ang mga kasamang sundalo ni Logan ay mabilis na napunta sa high alert na pumupwesto sa combat stance. Tumingkad din ang tensyon kay Logan na handang humawak sa kanyang sariling espada sa isang iglap na abiso. Napansin ni Hansby ang kanilang puot. Matapos ang ilang nagpapahirap na sandali ng purong tensyon, ngumisi si Hansby, at nagtanong kung tunay bang naniniwala si Logan na magtatanim siya ng ganoong kababaw na galit gayong pinatawad na siya ng kanyang kamahalan. Nakaramdam si Logan ng isang dambuhalang alon ng gulat na may halong ganap na kaluwagan, habang napagtatantong hindi niya kailanman kailangang kalabanan ang pinakamalakas na mandirigma sa Empire. Ang kanyang mga sundalo ay katulad ding Nar-Elax, na sabay-sabay na nagpakawala ng buntong hininga ng kaluwagan. Nagtanong pagkatapos si Logan kung ano ang layunin ng kanyang pagbisita. Ipinaliwanag ni Hansby na ang kanyang kamahalan ay malalim na nag-aalala sa kanya. Dahil hindi man lang umalis si Logan sa estate kahit isang beses mula noong banquet, binigyan ng Emperor si Hansby ng direktang utos na personal na ipakita sa kanya kung ano ang hitsura ng mas malawak na mundo. Bigla, sinimula ni Hansby na pakawalan ang kanyang napakalaking kapangyarihan, na nagpapadala ng isang rag-asa ng naglalagablab na apoy na umuungal sa itaas niya, na direktang nakatutok kay Logan. Hindi mapaniwala ni Logan ang kanyang mga mata, habang ang umuungal na mga apoy ay mabilis na lumalamon sa buong silid, na ganap na nagkukulong sa kanilang dalawa sa loob. Ganap na niyanig ng bigla ang atake, nagtaka si Logan kung ito ba ay tunay na apoy. Kalmadong ipinaliwanag ni Hansby na ito ay simpleng materialisasyon lamang ng espiritu. Si Logan ay naiwang nahihilo, na nagtatanong kung ang hamak na espiritu lamang ba ay tunay na makakukuha ng ganoong kalinaw at pisikal na anyo. Binalaan siya ni Hansby na ay focus ng matalas ang kanyang isip, dahil kung hahayaan niyang mawala ang kanyang konsentrasyon kahit isang segundo lang, ganap siyang mawawasak. Ang impyerno ay sumasara mula sa lahat ng panig, at si Logan ay desperadong nakikibaka upang manatiling gising sa gitna ng nakalulunod na pressure. Sumigaw siya sa loob-loob niya tungkol sa nakapapasong init, na nararamdaman na tila ba literal siyang kinakain ng mga apoy at nag-aalala na masusunog siya hanggang sa mamatay sa ganitong bilis. Gayunpaman, ang kanyang force core ay biglang sumiklab sa buhay, na nagliliwanag ng napakarilag at lumilikha ng isang protective barrier na ganap na nagsasanggalang sa kanya mula sa kapahamakan. Naruroon siya ngayon sa isang estado ng pagkabigla sa espiritual na apoy ni Hansby. Napansin ni Hansby ang nagpo-protektang force core at nagpasya na ayampog ang kanyang mga apoy ng direkta sa loob nito. Ang sandali na ang apoy ay sumalpok sa barrier, ito ay marahas na nasangga, na nagudyok kay Hansby na umatake muli. Lihim na nagpanik si Logan sa loob-loob niya, na nagtatanong kung banibigo na ba siya ng kanyang force core upang hindi masunog hanggang sa mamatay sa matinding init na ito. Pagkatapos, isang biglaang pagkaunawa ang tumama sa kanya. Ang kanyang mga damit ay hindi nasusunog kahit kaunti. Nahinuha niya na ang kanyang kaluluwa ang tanging bagay na nakatatanggap ng tunay na pinsala. Sa pagbawi ng kanyang kalmado, tumingala si Logan kay Hansby, habang alam na mayroon lamang iisang magagamit na counter laban sa ganoong nakalulunod na kakayahan. Nalaala niya ang kanyang sariling natatanging kapangyarihan, isang lihim na teknik na may kakayahang mag-deflect ng aura na maging ang divine magic ay hindi kayang pagalingin.
Isang alas na kayang humiwas sa anumang kakayahan. Sa pagtayo sa kanyang mga paa, pinakawalan ni Logan ang Divine Sword Fourth Form, ang Scorching Slash. Isang mapaminsalang aura ang sumabog sa paligid niya, naganap na nagpapatalsik palayo sa mga espiritual na apoy ni Hansby. Si Hansby ay ganap na napatigil sa gulat, na hindi makapaniwala sa kanyang mga mata habang hinihingi niyang malaman kung ano ang katatapos lamang mangyari. Si Logan naman ay nag-alay lamang ng isang tahimik at nakasisisgurong ngiti. Agad-agad pagkatapos niyon, itinuro ni Hansby ang kanyang daliri ng direkta kay Logan. Sa pagkagulat, nagtaka si Logan kung ano ang susunod na pinaplano ng kanyang katunggali, nang biglang hiwain ni Hansby ang kanyang daliri pababa sa hangin. Si Logan ay tinamaan ng isang nakatatakot na sensasyon, na nararamdaman na tila ba malinis siyang nahiwa sa 2 piraso. Naramdaman niya ang kanyang buong katawan na pinupunit ng pira-piraso, habang nagtatanong kung patay na ba siya, at kung ang nakatitawang ilusyon na ito ang paraan kung paano siya mamamatay. Sa pagtangging tanggapin ang pagkatalo, nagpasya si Logan na hindi niya maaaring hayaang magtapos ang mga bagay ng ganito. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang magpakawala ng marahas na liwanag, at sa isang himala, naramdaman niya ang kanyang nawasak na katawan na nagsisimulang magtagpi-tagpi muli ng magkakasama. Unti-unti, ang mga fragment ng kanyang katawan na naramdamang tila ba naglalaho ay nakatagpo ng daan pabalik sa kanilang mga tamang lugar, hanggang sa pinakahuling piraso. Sa pagod, bumagsak si Logan sa kanyang mga tuhod sa mismong harap ng kanyang mga tauhan, na agad na sumugod sa kanyang tabi upang magtanong kung maayos lang ba siya. Tiningnan sila ni Logan ng may gulat, habang napagtatantong wala ni isa sa kanila ang nakakita sa katatapos lang mangyari sa kanya. Tumatayo si Hansby sa ibabaw niya at ipinaliwanag na ang teknik na iyon ay ang Soul Blade, isang espesyal na saksak ng espada na may kakayahang humiwas sa kaluluwa ng isang tao, isang lihim na teknik na natututunan lamang ng mga aura user kapag papalapit na sila sa absolute na rurok ng kapangyarihan. Habang humaharap siya upang umalis, tinukso ni Hansby si Logan, na sinasabihan itong kung nais niyang matutunan ang ganoong teknik, kailangan niyang piliing manatili sa Empire. Nakaluhod pa rin at nag-aalab sa galit, mapait siyang isinumpa ni Logan. Samantala, habang naglalakad palayo na may ketekut-takot na madilim at nagbabantang ekspresyon, pinagnilayan ni Hansby ang palitan. Napagtanto niya na naharangan ni Logan ang bawat solong teknik na kanyang ipinakita, habang naghihinuha na ang bata ay hindi maaaring isantabi bilang isang hamak na talento lamang. Kung hindi ito mapapasailalim sa kontrol, kung gayon siya ay dapat napatayin.